Sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo, ang matapang na amoy ng panlinis ay humahalo sa singaw ng metal. Alam ni Mateo na may mali mula pa noong gabing iyon. 3 araw na ang nakalipas mula nang mawala si Isabel Reyes, isang dalagitang 18 taong gulang, puno ng buhay, na huling nakitang pumasok sa elevator pagkatapos ng kanyang klase sa chemistry. Isipin mo, sumarado ang pinto ng elevator, bumaba ang ilaw ng indicator. Pagkatapos ng ilang segundo, umakyat itong muli. Ang kanyang bakas ay tila nakulong sa pagitan ng mga palapag. May mga bulong sa mga pader ng malinis na laboratorio. May isang mansa na hindi kailanman na ipaliwanag at ang magilo ng ngiti ng isang guro na biglang nanlamig. Nakatayo ako sa bukana ng perpektong malinis na silid na iyon, nararamdaman ang pagpapawis ng aking mga palad. Ang gabing iyon ay hindi lang tungkol sa pagkawala. Ang gabing iyon ay nagtago ng isang malupit na desisyon na binalak ng may kahinahunan, gamit ang kaalaman at mga kagamitan na dapat sana inag-iingat ng buhay, hindi kumikitil nito. Sino ang kayang magdisenyo ng pagkawala ng ganito kalinis? Sino ang nag-isip na ang isang katawan ay maaaring maglaho na parang alikabok na hinipan ng hangin? Ang unang ulan ng Disyembre ay bumuhos sa Quezon City mula pa kaninang umaga. Sa kahabaan ng Katipunan Avenue, ang mga ilaw neon mula sa mga tindahan ay sumasalamin sa mga natipong tubig ulan, at ang amoy ng kapeng barako mula sa maliliit na karinderya ay humahalo sa usok ng mga sasakyan. Noong gabing iyon, si Teniente Mateo, Matty Cruz ng Quezon ay nakatayo sa harap ng isang gusaling may 3 palapag na mukhang ordinaryo lamang, ang Agham Academy, isang paboritong review center para sa mga estudyante ng high school. Ngunit sa likod ng mga pader na kulay krema, isang misteryo ang lumalago na parang kabute sa tag-ulan, ang misteryo ng pagkawala ni Isabel Reyes. Isang magandang estudyante, 18 taong gulang, at kaisa-isang anak ng tanyag na negosyanteng si Senor Alfonso Reyes. 3 araw na mula noong Martes ng gabi na iyon, ang telepono ni Isa ay tuluyan ng hindi makontak. Walang text, walang bakas. Ang huling kuha ng TTC ay nagpakita sa kanya noong 9:15 ng gabi, pinipindot ang pindutan ng elevator, suot ang kanyang puti at abong uniforme, may itim na backpack sa kanyang likuran. Pagkatapos noon, wala na. Walang anumang record sa ground floor dahil sira ang kamera, isang pagkakataon na masyadong maayos para tawaging pagkakataon lamang. Teniente, naghihintay na po ang pamilya ng biktima, sabi ng isa sa kanyang mga tauhan. Huminga ng malalim si Mateo, inayos ang kanyang uniforme at pumasok sa silid pulungan. Doon, nakaupo si Alfonso Reyes na may matatalim na mata at tensyonadong mukha, habang ang kanyang asawang si Elena ay humahagulgol. Sa harap nila ay isang malaking larawan ni Isa na nakangiti na may laboratorio ng eskwelahan bilang background. Wala akong pakialam kung paano ninyo gagawin ang trabaho ninyo, garalgal ang boses ni Alfonso, ngunit puno ng otoridad. Binibigyan ko kayo ng 1 linggo. Hanapin ninyo ang anak ko, buhay man o patay. Kung hindi, direkta akong kakausap sa hepe. Tinitigan siya ni Mateo nang hindi kumukurap. Ginagawa po namin ang lahat, Senor. Tulungan niyo lang po kami sa lahat ng huling impormasyon. Pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha. Nung gabing yon, sabi ni Isa ay may karagdagang klase siya sa chemistry kay Sir Marco Villanueva. Sabi niya, 9:00 matatapos ang klase at karaniwan uwi na siya agad. Pero hindi na siya bumalik. Ang pangalang iyon, Marco Villanueva. Isinulat ito ni Mateo sa kanyang kwaderno. Isang kilalang guro sa chemistry. Gusto ng mga estudyante at mga magulang. Tinagurian pang ang isang huwarang guro sa mga forum ng edukasyon. Isang lalaking 35 taong gulang, maayos manamit, nakasalamin at may ngiting laging magiliw. Ang kanyang asawang si Clara ay malapit ng mga anak. Sa mata ng publiko, ang kanilang pamilya ay halos perpekto. Nagpasya si Mateo na makipagkita mismo sa kanya. Kinabukasan ng hapon, dumating siya sa Agham Academy. Ang silid-aralan sa 3 palapag ay puno pa rin ng amoy ng mga kemikal, etanol, ammonia at bagong pintura. Magalang siyang sinalubong ni Marco. Mukhang pagod ang kanyang mukha. Tumutulong din po akong maghanap, Teniente. Inutusan ko ang mga estudyante ko na ikalat ang balita sa social media.
Sana'y matagpuan na si Isa. Ikwento mo sa akin mula sa simula, sabi ni Mateo. Natapos po ang klase ng 9:00. Nagtanong pa si Isa ng ilang bagay. Tinulungan ko siya. Noong 9:15, nagpaalam na siyang bababa. Naglinis ako ng laboratorio. Kailangan akong umuwi agad dahil kailangan ako ng asawa ko. 9 na buwan na po ang kanyang pagbubuntis. Pinagmasdan ni Mateo ang kilos ng kanyang mga kamay, kalmado. Walang bahid ng kaba. Lahat ay tila normal. Pagkatapos ay iniabot ni Marco ang isang flash drive na naglalaman ng recording ng teeth. Sa screen ng laptop, nakita si Isa na naglalakad patungo sa elevator, nakayuko at tinitingnan ang kanyang telepono. Pagkatapos ay sumarado ang pinto. Walang kakaiba, dagdag ni Marco, maliban sa sira ang kamera sa ground floor mula pa noong 2 araw bago iyon. Nai-report ko na sa pamunuan ng gusali. Dahan-dahang tumango si Mateo, ngunit ang kanyang isip ay umiikot. Masyadong maraming pagkakataon sa kasong ito. Isang mayamang dalaga, isang huwarangguro, isang sirang kamera, at isang makitid na oras sa gabi. Sinimulan ng pangkat ng investigasyon na suriin ang paligid ng gusali. Sa kabilang kalye, bukas pa ang maliit na karinderya ni Aling Nena. Ang matandang babae ay gumunguya ng nganga habang pinagmamasdan ang ulan. Opo. Nung gabing yon, nakita ko yung batang babae na nakauniforme na lumabas bandang 9:30, sabi niya. Maganda, mukhang anak mayaman. Pero bago siya lumabas, may isang payat na lalaki, dilat ang mga mata na parang sabog, na pabalik-balik sa harap ng building. Pagkalabas ng babae, sinundan niya ito papasok sa eskinita dyan sa gilid. Gaano katagal mo silang nakita? Mga 20 minuto. Nagsara na ako ng tindahan pagkatapos noon. Ang unang saksi ay malinaw. Isang payat na lalaki na mukhang gumagamit ng droga. Agad na inutusan ni Mateo ang kanyang mga tauhan na halughugin ang makitid na eskinita sa silangang bahagi ng gusali. May kamera ang isang bahay doon, ngunit malabo. Sa recording, nakita ang figura ni Isa na pumasok sa eskinita, kasama ang isa pang anino na sumusunod sa kanya. Pagkatapos noon, madilim na. Walang kuha ng kanilang paglabas. Ang eskinitang iyon ay may ilang sangay patungo sa isang siksikang komunidad. Kinagabihan, pinangunahan ni Mateo ang isang raid sa isang lugar sa Kuliat, kung saan karaniwang nagtitipon ang mga gumagamit ng droga. Sa isang sira-sirang bahay, natagpuan nila ang isang lalaking tumutugma sa deskripsyon, si Benjo, na may palayaw na tik-tik. Payat na katawan, mapulang mga mata at matapang na amoy ng kemikal. Hindi ako pumatay, sigaw niya ng may takot. Nahanap ko lang yung bag niya sa basurahan. Sa ilalim ng kanyang papag, natagpuan ng mga pulis ang isang itim na backpack, kaparehong brand ng pag-aari ni Isa. Sa loob nito ay isang kwaderno sa chemistry at isang ballpen na may inisyal na CT. Walang cellphone. Walang pera. Mabilis na kumalat ang balita ng pag-aresto. Sumulat ang mga online news site, pulisya, nahuli na ang suspect sa pagkawala ni Isabel Reyes, isang adik sa Kuliat. Nagdiwang ang publiko. Ngunit si Mateo ay nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Lahat ay nangyari ng masyadong madali. Masyadong maayos. Sa silid ng interogasyon, nanginginig si Benjo. Nakita ko siya nung gabing yon. Aagawin ko sana yung cellphone niya. Pero may tumawag sa kanya, tapos bumalik siya sa kalsada. Natakot ako, kaya umalis na ko. Kinabukasan, nakita ko yung bag sa basurahan. Kinuha ko, akala ko tinapon na. Tinitigan ni Mateo ang mga mata ng lalaki. Mayroong tunay na takot doon. Ang takot ng isang maliit na tao na naligaw, hindi ng isang mamamatay tao. Inihagis niya ang mga dokumento sa mesa. Kung hindi ikaw, sino, bulong niya. Lalong lumakas ang ulan sa labas. Maririnig ang malabong sirena ng pulisya sa di kalayuan. Sa isip ni Mateo, isang pangungusap ang paulit-ulit na umalinggaw. Lahat ay masyadong maayos, masyadong malinis. At sa hindi malamang dahilan, ang imahe ng laboratorio ng chemistry sa ikatlong palapag ay bumalik sa kanyang isipan, masyadong malinis, masyadong mabango sa disinfectant. Tinitigan niya ang larawan sa kanyang mesa.
Ang ngiti ng dalaga ay tila buhay na parang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Mateo. Sige, bulong niya, magsimula tayong muli mula sa simula. Hindi makatulog si Mateo noong gabing iyon. Sa kanyang opisina, nagkalat ang mga larawan, kopya ng kihi, at mga transcript ng interogasyon. Lahat ay bumubuo ng isang timeline na hindi ka panipaniwala. Nawala si Isabel Reyes sa pagitan ng dalawang palapag, at sira ang kamera eksakto sa lugar kung saan siya dapat lumabas, isang napakalaking pagkakataon. Kinabukasan, bumalik siya sa Agham Academy. Ang kalangitan ng Quezon City ay kulay abo pa rin. Ang gusali ay tila tahimik na parang walang kasalanang naganap. Sa lobby, binati siya ng receptionist ng isang pilit na ngiti. Nandito na po si Sir Marco, Tiniente. Lumitaw si Marco Villanueva makalipas ang ilang minuto, suot ang kulay abong polo at may dalang termos ng kape. Tiniente Mateo, may balita na po ba? Wala pa masyado, sagot ni Mateo. Gusto ko lang siguraduhin ulit ang tungkol noong Martes ng gabi. Yumuko si Marco, ang kanyang ekspresyon ay parang isang taong pagod na sa paulit-ulit na pagkukwento. Nagpaalam si isa ng 9:15 minuto. Pagkatapos noon, naglinis ako ng laboratorio at umuwi. Mag-isa ka lang? Mag-isa lang po. Walang gwardiya, walang ibang staff. Wala pong iba. Ako lang. Ang sagot na iyon ay masyadong mabilis. Tumango si Mateo, ang kanyang mga mata ay pinagmamasdan ang maliliit na detalye, ang kilos ng kamay, ang pinipigilang paghinga, ang tingin na paminsan-minsan ay napupunta sa hagdanan patungo sa ikatlong palapag. Pagkatapos magpaalam, nagpanggap si Mateo na umalis. Ngunit naghintay siya sa kanyang kotse sa kabilang kalye. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, umilaw ang laboratorio sa ikatlong palapag. Isang anino ang nakita sa likod ng kurtina. Si Marco ay nakaupo sa kanyang mesa, walang ginagawa, nakatitig lang sa pader sa loob ng halos 1 oras. Pagkatapos ay namatay ang ilaw. Kakaiba. Kinabukasan, inatasan ni Mateo ang dalawa sa kanyang mga tauhan na magmanman. Dumating ang ulat kinagabihan, halos gabi-gabi ay bumabalik si Marco sa laboratorio. Umuupo mag-isa sa dilim, hindi binubuksan ang computer, walang dalang papeles. Tahimik lang. May hinihintay siya, bulong ni Mateo, o sinisigurado niyang may isang bagay na hindi nababalik. Kasabay nito, sinimulan ng media na halungkatin ang personal na buhay ng pamilya Villanueva. Natagpuan ng mga mamamahayag ang mga lumang larawan niya, kasama ang mga estudyante, kabilang si Isa. Sa isa sa mga larawan, nakatayo si Isa sa tabi ni Marco, nahihiyang nakangiti. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, isang tingin na masyadong mainit para sa relasyon ng guro at estudyante. Dahil dito, ipinatawag si Mateo sa opisina ng hepe ng Keith. Mateo, itigil mo muna ang pagtutok kay Ginoong Villanueva. Walang ebidensya. Mag-focus ka sa suspect na adik. Masyado nang magulo ang kasong ito. Pero, sir, sapat na. Hindi natin maaaring akusahan ang isang huwarang guro ng walang basehan. Ang utos na iyon ay nagpatahimik kay Mateo, ngunit tumanggi ang kanyang kutob na huminto. Alam niyang may sagot na itinatago ang palapag na iyon. Noong Biyernes ng gabi, bumalik siya sa gusali sa ilalim ng pagkukunwaring sinusuri ang sistema ng seguridad. Kasama niya ang 2 bombero. Pagsusuri sa kaligtasan ng gusali, sabi niya. Pagdating sa ikatlong palapag, nagulat si Marco. Bigla ang pagsusuri, sir. Karaniwang proseso, malamig nang umiti si Mateo. Lalo na sa isang silid na puno ng kemikal. Binuksan ang pinto ng laboratorio. Agad na sumalubong ang amoy ng disinfectant. Kumikinang ang sahig, walang alikabok ang mga mesang metal, at maging ang mga sulok ng bentilasyon ay perpektong malinis, masyadong perpekto. Dahan-dahang naglakad si Mateo. Bawat hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Napakalinis ng lugar ninyo, sabi niya. Isang pilit na tawa ang binitiwan ni Marco. Mahilig po talaga ako sa kalinisan. Para na rin sa kaligtasan ng mga estudyante. Pinagmasdan ni Mateo ang estante ng mga kemikal. Lahat ng bote ay maayos na nakahanay, may mga bagong etiketa. Ngunit may isang puwang sa pagitan ng mga lalagyan na 5 litro.
Tinitigan niya ito ng matagal hanggang sa napalunok si Marco. Ginoong Villanueva, maaari ko bang makita ang listahan ng mga huling binili ninyong kemikal? Siyempre, sandali. Binuksan niya ang kanyang laptop, ipinakita ang isang Excel file. Mabilis na tiningnan ni Mateo ang screen, ethanol, sodium hydroxide, acetic acid. At pagkatapos ay huminto ang kanyang mga mata. Concentrated sulfuric acid, 100 litro. Ang petsa ng pagbili, isang araw matapos ideklarang nawawala si Isa. Muling narinig ang tunog ng ulan sa labas ng bintana. Tinitigan ni Mateo si Marco. Kalmado pa rin ang kanyang mukha, ngunit nagsimulang manlamig ang kanyang tono. 100 litro. Napakarami para sa pangangailangan ng isang klase sa high school. Isang manipis na ngiti ang lumitaw sa labi ni Marco, ngunit nanginginig ang dulo nito. Iyan po ay para sa proyektong eksperimento ng aming koponan sa Olympiad. Para sa susunod na taon. Koponan sa Olympiad. Itinagilid ni Mateo ang kanyang ulo. Sa pagkakaalam ko, katatapos lang ng kompetisyon ngayong taon. Isang katahimikan ang bumalot sa hangin. Tanging ang tunog lamang ng patak ng ulan sa labas ang maririnig. Yumuko si Marco, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Alam ni Mateo na nasagi niya ang isang bagay na hindi dapat. Sige, salamat, Ginoong Villanueva, sabi niya sa wakas. Tapos na kami para sa araw na ito. Paglabas ng silid, huminto sandali si Mateo sa pintuan, tinitigan ang loob ng malinis na laboratorio. Mayroong isang lamig na gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang batok. Alam niyang ang silid na iyon ay hindi lamang isang lugar ng pag-aaral. Ito ay isang lugar kung saan ang mga lihim ay itinatago sa isang paraan na siyentipiko. Pagkaalis sa Agham Academy noong gabing iyon, dumiretso si Mateo sa kanyang sasakyan. Hinahampas ng ulan ang salamin. Dahan-dahan ang galaw ng wiper, ngunit mabilis ang takbo ng kanyang isip. 100 litro ng sulfuric acid, isang halaga na hindi makatwiran para sa isang laboratorio ng eskwelahan. At ang mukha ni Marco nang marinig ang huling tanong kanina, pumutla, halos mawalan ng kulay. Sumisigaw ang kutob ni Mateo na may nangyari sa silid na iyon. Kinabukasan, tinawag niya ang dalawa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang investigador, sina Rico at Leo. Kailangan natin ng paraan para makapasok ulit sa laboratoryong iyon nang walang search warrant, sabi niya ng mahina. Mahirap kumuha ng opisyal na sulat, Tiniente. Walang pisikal na ebidensya. Kung ganoon, hahanapin muna natin ang ebidensyang iyon. Sinimulan nilang hanapin ang mga tindahan ng kemikal sa buong Metro Manila. Sa isang bodega sa may bandang Pasig, inamin ng may-ari ng tindahan na nagpadala sila ng sulfuric acid sa Agham Academy noong Disyembre 15, isang araw matapos ideklarang nawawala si Isa. Si Sir Marco mismo ang umorder, sabi ng may-ari. Sabi niya para raw sa eksperimento ng mga estudyante sa Olympiad. Tinitigan ni Mateo ang resibo, nakita ang pirma ni Marco na may perpektong asul na tinta. Masyadong perpekto. Pagbalik niya sa opisina, pinanood niyang muli ang lahat ng TV footage mula sa Agham Academy. Pareho pa rin ang ipinapakita ng kamera sa elevator. Pumasok si Isa ng 9:15, pinindot ang pindutan pababa, at sumarado ang pinto. Ngunit pinabagal ni Mateo ang playback, pinalaki ang display ng indicator. Ilang segundo pagkatapos, ang ilaw na pababa ay naging pataas. 2 minuto pagkatapos, bumukas ang pinto ng elevator sa ikatlong palapag. Walang sinumang lumabas. Ngunit ang kamera sa pasilyo ay hindi nakaharap sa pinto ng elevator. Hindi siya kailanman umalis sa gusaling iyon, bulong ni Mateo. Bumalik siya sa ikatlong palapag. Gabi na nang tawagan niya si Rico. Maglagay kayo ng tahimik na pagmamanman. Mag-focus kayo kay Marco at sa kanyang laboratorio. Tumango si Rico. Kung malinis siya, malalaman natin. Kung hindi, may makikita tayo. 3 gabi sunod-sunod, bumalik si Marco sa laboratorio tuwing 10:00. Umuupo siyang mag-isa, minsan nakatitig lang sa mesa, minsan may hawak na kung ano sa kanyang kamay, at pagkatapos ay pinupunasan ang mga luha. Nalaman ito ni Mateo mula sa malayo. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam.
Hindi nagtatrabaho ang taong ito, sabi niya kay Leo. Minumulto siya. Samantala, sinuri ng forensic team ang data ng kuryente ng gusali. Noong gabi ng pagkawala ni Isa, biglang tumaas ng husto ang konsumo ng kuryente sa laboratorio sa pagitan ng 9:30 ng gabi at hating gabi, na parabang may isang malaking aparato na binuksan, marahil isang bentilasyon o isang pampainit ng kemikal. Ang katotohanan ito ay nagpatibay sa paniniwala ni Mateo na ang laboratorio ang tunay na crime scene. Ngunit kung walang katawan, walang dugo, lahat ay hinala lamang. Kailangan niya ng isang bagay na totoo. Kinabukasan, pinuntahan ni Mateo ang isang klinikang malapit sa lugar kung saan madalas magpatingin ang mga estudyante. Nagpanggap siyang isang administrative staff na gustong i-verify ang data ng eskwelahan. Matapos suriin ang listahan ng mga pasyente, huminto ang kanyang mga mata sa pangalang Isabel Reyes. 3 linggo bago siya mawala, konsultasyon sa pagbubuntis. Tinitigan niya ang resulta ng test, isang malabong positibong linya sa sulok ng papel. Biglang tumahimik ang mundo sa kanyang paligid. Lumabas siya ng klinika na may mabibigat na hakbang. Umuulan na naman, malakas na tila gustong lunurin ang buong lungsod. Sa loob ng kotse, mahigpit na hinawakan ni Mateo ang photocopy ng resulta ng test. Ngayon, ang huling piraso ng puzzle ay nagsisimula ng mabuo. Isang lihim na relasyon sa pagitan ng guro at estudyante, isang hindi ginustong pagbubuntis, at 100 litro ng sulfuric acid na hindi malaman kung para saan ginamit. Gabi na, nakaupo siyang mag-isa sa kanyang opisina, nakatitig sa caseboard sa dingding. Ang mga larawan ni Isa, ni Marco, ang laboratorio, ang resibo ng pagbili, at ang kuha ng elevator ay nakaayos na parang isang malaking palaisipan. Sa gitna ng board, idinikit niya ang isang maliit na tala, walang tunay na nawawala ng walang bakas. Alam ni Mateo na ang susunod niyang hakbang ay lalabag sa batas. Ngunit kung wala iyon, hindi kailanman lilitaw ang katotohanan. Sinindihan niya ang isang sigarilyo, dahan-dahang ibinuga ang usok, at sinabi sa kanyang sarili, bukas ng gabi, bubuksan natin ang sahig na iyon. Ano man ang itinatago doon ay hindi mananatiling malinis magpakailanman. Hindi pa tumitila ang ulan mula pa kaninang hapon. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, ang Agham Academy ay tuluyan ng madilim. Tanging ang ilaw sa paradahan sa harap ang nananatiling nakasindi ng mahina. Nakatayo si Mateo sa likod ng gusali, suot ang itim na jacket at guwantes. Hawak niya ang isang access card na lihim niyang hiniram mula sa tekniko ng gusali. 10 minuto lang ang kailangan natin, bulong niya kay Rico na naghihintay sa patrol car na walang marka. Patay na ang elevator, kaya't ginamit nila ang hagdanang pang-emergency. Bawat baitang ay marahang umingit. Ang alingaungaw ng kanilang mga hakbang ay bumabasag sa katahimikan. Sa ikatlong palapag, agad silang sinalubong ng amoy ng disinfectant, kasing tapang ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, may naamoy pa si Mateo na iba, malabo, parang amoy ng metal at sunog na hangin. Nakatrangka ang pinto ng laboratorio. Ipinasok ni Mateo ang isang lockpick. Isang maliit na click key ang narinig. Bumukas ang pinto. Ang silid ay nananatiling perpektong malinis, ngunit may isang bagay na naiba. Ang mesang bakal sa gitna ng silid ay bahagyang nausog, at sa ilalim nito, ang sahig ay tila mas makintab, na parang bagong polish. Tingnan mo ang area ng bentilasyon, mahinang sabi ni Mateo. Binuksan ni Rico ang isang maliit na flashlight. Ang lilang ilaw ay gumapang sa mga pader, mesa at sahig. Walang anumang bakas. Hanggang sa tumama ang sinag sa isang sulok malapit sa lababong metal. Mayroong isang malabong batik na kumikinang, halos hindi makita. Organikong residue, bulong ni Rico. May nagtangkang linisin ito, pero hindi lahat nawala. Lumuhod si Mateo, ipinahid ang isang puting tela sa ibabaw ng sahig. Ang tela ay naging madilaw-dilaw. Itinaas niya ito sa kanyang ilong, inamoy ang matapang na singaw. Sulfuric acid, malamig niyang sabi. Lumipat sila sa kabinet ng mga kemikal. Sa ilalim, nakasuksok ang ilang galong walang laman. Pareho ang etiketa, 2-4, concentrated. Ang ilan sa mga etiketa ay tila natuklap na para bang natalsikan ng isang kinakaing unti-unting likido.
Mabilis na binilang ni Mateo, mayroong 10 galong walang laman, bawat isa ay 10 litro. Ang natitira mula sa 100 litrong nakatala sa resibo. Tumingin siya sa paligid. Sa dulo ng silid, malapit sa pader sa likuran, may isang maliit na pinto na may nakasulat na, Salura ng basura, access technical. Hinilan niya ang hawakan, nakalock. Tumingin siya kay Rico at agad namang naglabas ng isang wrench si Rico. 2 minuto ang lumipas, umikot ang kandado. Bumukas ang pinto na may marahang init. Ang hangin mula sa loob ay mahalumigmig at malamig. Isang hagdanang metal ang bumababa sa isang makitid na espasyo sa ilalim, isang uri ng control room para sa pagtatapon ng basura. Binuksan ni Mateo ang kanyang flashlight at dahan-dahang bumaba. Basa ang mga pader na semento. At sa ibaba, mayroong isang malaking tangke na kulay abo na may mga tubo patungo sa sistema ng alkantarilya ng lungsod. Sa paligid ng bibig ng tubo, may mga bakas ng kalawang na kulay itim-lila. Hindi pa nasusuri ang lugar na ito, sabi ni Mateo. Tumingin sa kanya si Rico na may pangingilabot. Kung dito niya itinapon ang kung anuman. Huwag kang magsalita. Itinutok ni Mateo ang ilaw sa sahig sa paligid ng tangke. Mayroong isang maliit na makintab na piraso na nakadikit sa pagitan ng mga semento. Kinuha niya ito, tinitigan sa ilalim ng ilaw ng flashlight. Sa unang tingin, mukha itong piraso ng puting seramiko. Ngunit nang kuskusin niya ito ng bahagya, ang ibabaw nito ay makinis at siksik, hindi ordinaryong seramiko. Ano yan, Tiniente? Mahigpit itong hinawakan ni Mateo. Malalaman natin bukas. Dalhin ito sa forensics. Muli nilang isinara ang silid, iniwan ang lahat tulad ng dati. Paglabas nila sa paradahan sa likod, halos 12:00 na ng hating gabi. Tumingala si Mateo sa bintana ng laboratorio sa ikatlong palapag. Ang ulan ay tumutulo mula sa bubong, sumasalamin sa ilaw ng poste. Kung tama ang iniisip ko, sabi niya ng mahina, hindi lang siya isang mamamatay tao. Isa siyang siyentipiko na ginamit ang kanyang kaalaman para burahin ang kanyang kasalanan. Nag-aalangang tumingin si Rico sa kanya. Tiniente, kung totoo ito, haharapin natin ang isang bagay na mas malaki pa sa isang kaso ng nawawalang tao. Sinindihan ni Mateo ang isang sigarilyo, tinitigan ang pulang baga sa dulo nito. Gaano man kalaki ang katotohanan ay laging nag-iiwan ng bakas. Ang trabaho lang natin ay hanapin ito. Sa di kalayuan, umalingaw ang unang tawag sa panalangin ng madaling araw. Alam ni Mateo na ang gabing iyon ay simula pa lamang, isang maliit na piraso ng isang mas mahabang katatakutan na naghihintay sa likod ng malinis na pader ng laboratoryong iyon. Kinaumagahan, tahimik pa ang forensic laboratory ng Keith. Dumating si Mateo na may dalang maliit na supot na may etiketang ibarangay ebidensya. Sa loob nito, ang puting piraso na kasing laki ng kuko na natagpuan niya malapit sa tangke ng basura kagabi. Si Ana Gomez, isang forensic expert, ay tiningnan ang bagay sa ilalim ng mikroskopyo. Kahanga-hanga, sabi niya ng mahina. Hindi seramiko, hindi semento. Ito ay porselana. Isang uri ng pinaghalong zirconium na karaniwang ginagamit para sa mga dental crown. Maaari bang matukoy kung saang panga, itaas o ibaba? Mabilis na tanong ni Mateo. Kailangan pa ng masusing pagsusuri. Ngunit ang hubog nito ay akma para sa isang kanin o pangil ng ngipin. Tinitigan ni Mateo ang pinalaking larawan mula sa mikroskopyo. Ang makinis na ibabaw ay may sunog sa dulo, malinaw na bakas ng isang malakas na reaksyon ng kemikal. Kung ito nga ay isang peking ngipin, iisang tao lang ang maaaring magmay-ari nito, mahina niyang sabi. Si Isabel Reyes. Agad niyang sinuri ang mga lumang record mula sa isang dental clinic sa Tomas Morato, isang lugar na madalas puntahan ng mga mayayamang estudyante. Sa datos ng pasyente, nakarehistro ang pangalang Isabel Reyes. Huling tala, paglalagay ng porcelain veneer sa kaliwang pangil. Kinuyom ni Mateo ang kanyang kamao. Ang puzzle ay nabubuo na. Bumalik siya sa opisina, tinitigan ang timeline sa kanyang board. Ang mga linya ay nagdudugtong na ngayon. Disyembre 12, nawala si Isa. Disyembre 13, bumili si Marco ng 100 litro ng sulfuric acid. Disyembre 16 na, tumaas ang konsumo ng kuryente sa laboratorio.
At ngayon, isang piraso ng porselanang ngipin ang natagpuan sa saluran ng basura. Walang bangkay, ngunit may sapat na ebidensya upang patunayan na may isang taong nagtangkang burahin ang isang katawan gamit ang kemikal. Tinawag ni Mateo ang isang maliit na pangkat sa silid pulungan. Mayroon na tayong piraso ng ngipin, mga tira-tirang kemikal, at isang alibi na butas-butas. Ngayon, kailangan natin ng motibo. Personal na relasyon, marahil, tanong ni Rico. Tumango si Mateo. May kutob akong higit pa ito sa isang akademikong relasyon. Sinimulan niyang suriin ang cellphone at social media ni isa na isinuko ng pamilya. Sa folder ng mga pribadong mensahe, may isang contact na nakatago walang pangalan, isang emoji lang ng atom. Ang huling mensahe ay ipinadala 1 linggo bago siya mawala, kailangan nating mag-usap. Hindi ko na kayang magtago ng ganito. Ang numerong iyon ay pag-aari pala ni Marco Villanueva. Tinitigan ni Mateo ang screen, tumigas ang kanyang panga. Sapat na. Tumayo siya. Bukas ng umaga, suriin natin ang lahat ng pribadong klinika sa paligid ng lungsod. Hanapin ang mga tala na nagpapakitang nagpunta si isa 3 linggo bago siya mawala. 2 araw na paghahanap. Ang resulta ay nagmula sa isang maliit na klinika sa May Kamuning. Kinabahan ang batang doktora nang makita ang sulat ng utos. Opo, tutupo. Nagpunta rito si Isabel. Para sa pregnancy test, sabi niya sa wakas. Positibo ang resulta. Matagal na hinawakan ni Mateo ang papel ng resulta ng test. Bawat letra ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mga paniniwala. Isang ipinagbabawal na relasyon sa pagitan ng guro at estudyante. Ang batang babae ay marahil humingi ng responsibilidad at may isang taong piniling patahimikin siya magpakailanman. Gabi na sa opisina, tinitigan ni Mateo ang basang bintana dahil sa ulan. May motibo na. Nagsisimula ng lumitaw ang mga ebidensya. Ngayon, kailangan natin ng paraan para idiin siya. Tumango si Rico. Ihahanda na natin ang opisyal na search warrant. Pero tinyente, kung alam na niyang papalapit na tayo, baka burahin niya ang iba pang mga natitirang bakas. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon, malamig na sagot ni Mateo. Bukas ng umaga, huhulihin natin siya bago pa siya makapaglinis ulit. Tinitigan niya ang case board sa huling pagkakataon noong gabing iyon. Ang larawan ni Marco sa itaas na sulok, ang magalang na mukha, ang ngiti ng isang huwarang guro, ngayon ay mukha ng isang maskara na nagtatago ng isang halimaw. Idiniin ni Mateo ang upos ng sigarilyo sa ashtray. Tapos na ang laro, bulong niya. Ngayon, ako naman ang magpapakita kung sino ang mas matalino. Kinaumagahan, mahalumigmig at mabigat ang hangin sa Quezon City. Nakatayo si Mateo sa harap ng gusali ng Agham Academy kasama ang kanyang pangkat. Nasa kamay na niya ang arrest warrant, pirmado mismo ng hepe ng Keith. Matapos ang ilang linggong pagpipigil, sa wakas, dumating na ang oras. Gawin natin ito ng mabilis at malinis, utos niya. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon na hawakan niya ang anumang bagay sa laboratorio. Pagsapit ng 10:00, dumating si Marco gaya ng dati, may dalang briefcase at termos ng kape. Magiliw pa rin ang kanyang ngiti sa gwardiya ng gusali, hindi alam na 5 opisyal na ang naghihintay sa lobby. Nang pindutin niya ang pindutan ng elevator, humakbang si Mateo. Ginoong Marco Villanueva, kalmado ngunit matigas ang kanyang boses. Arestado ka sa salang pagpatay kay Isabel Reyes. Natigilan si Marco, namutla ang kanyang mukha, at mabilis na nanginig ang kanyang mga mata. Ano? Anong ibig ninyong sabihin, tinyente? Maiintindihan mo sa istasyon. Ngayon, sumama ka sa amin. 2 malamig na posas ang kumandado sa kanyang mga pulso. Sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti na iyon. Sa silid ng interogasyon, nanigas si Marco sa kanyang upuan. Basa ng pawis ang kanyang damit. Matagal siyang tinitigan ni Mateo bago magsalita. 100 litro. Sulfuric acid. Binili 1 araw matapos mawala si isa. Narito ang resibo, pirma mo. Natagpuan din namin ang mga residue ng kemikal at 1 piraso ng porselanang ngipin sa saluran ng basura sa ilalim ng iyong laboratorio. Yumuko si Marco. Wala itong pinapatunayan.
Kailangan ng laboratorio ang mga kemikal. Tama. Pero bakit tumaas ang konsumo ng kuryente sa laboratorio hanggang hating gabi sa parehong araw? Bakit ipinapakita ng kamera sa elevator na umakyat muli si isa sa ikatlong palapag matapos mong sabihing umuwi na siya? At bakit siya 6 na linggong buntis bago siya mawala? Ang huling pangungusap ay nagpatayo kay Marco mula sa kanyang upuan. Nanginginig ang kanyang mga labi, walang laman ang kanyang mga mata. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Inilapag ni Mateo ang mga larawan sa mesa, ang resulta ng pregnancy test at ang pinalaking piraso ng ngipin. Gusto mong malaman kung ano ito? Ito ang natitirang bahagi ni isa. Isang mahabang katahimikan ang pumuno sa silid. Tanging ang ugong ng aircon ang maririnig. Kinagat ni Marco ang kanyang ibabang labi. Bahagyang dumugo ito. Hindi ko siya pinatay, mahina niyang sabi. Kung ganoon, sabihin mo kung ano ang nangyari. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Ilang segundo, walang sagot. Pagkatapos ay nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Gusto ko lang na matapos na ang lahat, basag-basag ang kanyang boses. Nagbanta siya na sasabihin niya sa lahat. Sa asawa ko. Sa eskwelahan. Sa mga magulang niya. Nawala ako sa sarili. Matamlay siyang tinitigan ni Mateo. Kaya pinatay mo siya. Mabilis na umiling si Marco pagkatapos ay yumuko. Hindi ko sinasadya. Tinakpan ko lang ang bibig niya para hindi siya sumigaw. Hindi ko namalayan na huminto na siya sa paghinga. At pagkatapos noon, nagpanik ako. Naisip ko kung walang katawan, walang ebidensya. Alam ko kung paano ito burahin. Huminto siya, tumulo ang kanyang mga luha. Ginamit ko ang asido. Si Rico, na nakatayo sa likod ng upuan, ay napahinga ng malalim. Tila nagyelo ang silid. Dahan-dahang sumandal si Mateo sa kanyang upuan. Halos pabulong ang kanyang boses. Alam mo ang ginawa mo, Marco. Bawat hakbang ay kinakalkula mo. Tumingala si Marco, namumula ang mga mata. Nagsisisi ako. Hindi ko siya gustong patayin. Gusto ko lang na manatiling buo ang aking karera. Ang aking pamilya. Tumayo si Mateo, kinuha ang folder na naglalaman ng mga ebidensya. At ngayon, nawala sa iyo ang lahat, karera, pamilya, at ang natitirang hibla ng pagkatao mo. Sumenyas siya sa 2 opisyal. Dalhin ninyo siya sa kulungan. Habang pinupusasan muli, bumulong si Marco, halos hindi marinig. Paano ninyo nalaman? Binura ko na ang lahat. Tinitigan siya ni Mateo sa huling pagkakataon. Magaling ka sa chemistry. Pero nakalimutan mo ang isang bagay. Hindi kayang tunawin ng asido ang katarungan. Yumuko si Marco. Sa pagkakataong ito, wala nang ngiti ng isang huwarang guro sa kanyang mukha. Tanging ang anino na lamang ng isang lalaking nalulunod sa kasalanang siya mismo ang gumawa. Ang silid ng interogasyon ay malamig at amoy metal. Sa gitna nito, nakayukong nakaupo si Marco, ang 2 kamay ay nakaposa sa ibabaw ng mesa. Iisa lang ang ilaw sa kisam, ang liwanag nito ay direktang tumatama sa kanyang maputlang mukha. Nakatayo si Mateo sa kabilang panig ng mesa, hindi na nagpipilit, naghihintay na lamang. Ilang minuto ang lumipas bago nagsimulang magsalita si Marco. Mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. Nang gabing iyon, dumating siya pagkatapos ng klase. Lahat ng estudyante ay umuwi na. Akala ko mag-uusap lang kami sandali. Gusto ko siyang kumbinsihin na kumalma. Kumalma tungkol sa ano, tanong ni Mateo. Tungkol sa kanyang pagbubuntis. Tumingin si Marco sa sahig, huminga ng malalim. Umiiyak siya. Galit. Sabi niya sasabihin niya sa mga magulang niya at sa prinsipal. Natakot ako. Sinubukan ko siyang pakalmahin pero itinulak niya ako. Tapos sumigaw siya. Tinakpan ko lang. Tinakpan ko lang ang bibig niya ng kamay ko. Napalunok siya. Ilang segundo lang, bumagsak siya. Tinawag ko ang pangalan niya, pero hindi siya sumasagot. Inalog ko ang mga balikat niya. Malamig ang katawan niya. Nanahimik si Mateo, huminto sa pagsusulat ang kanyang ballpen.
Pagkatapos noon, anong ginawa mo? Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Nagpanik ako. Dinala ko ang katawan niya sa likod na silid, sinara ko lahat ng kurtina. Iisa lang ang nasa isip ko, walang dapat makaalam. May natira akong asido mula sa isang eksperimento noon. Alam kong kayang tunawin ng asidong iyon ang mga organikong tissue. Nagsuot ako ng maskara, guwantes. At nagbuhos ako ng kaunti sa kamay niya. Agad na nasunog ang balat. Alam kong hindi na ako pwedeng huminto. Nagsimulang manginig ang boses ni Marco. Tinunaw ko ang katawan niya ng paunti-unti sa loob ng isang lalagyang metal. Ang amoy. Nakakasuka. Halos himatayin ako. Pero itinuloy ko hanggang madaling araw. Nang matapos, isang malapot na likido na lang ang natira. Nagdagdag ako ng sodium hydroxide para i-neutralize ito. Pagkatapos, binuksan ko ang saluran ng basura at hinayaan itong dumaloy pababa. Matagal siyang tinitigan ni Mateo. At sa tingin mo, mabubura na nito ang lahat. Yumuko si Marco. Akala ko. Nilinis ko ang silid ng paulit-ulit. Disinfectant. Pinalitan ko ang baldosa sa ilalim ng mesa. Itinapon ko ang lahat ng gamit sa isang basurahan ng industriya. Walang bakas. Sigurado ako. Huminga siya ng malalim, halos pabulong. Pero gabi-gabi, naririnig ko ang isang tunog mula sa bentilasyon. Parang may kumakatok ng marahan. Akala ko, konsensya ko lang. Bumabalik ako sa laboratorio gabi-gabi, umuupo doon, umaasang titigil ang tunog na iyon. Muling natahimik ang silid. Isinara ni Mateo ang kanyang folder, tinitigan ang lalaki sa kanyang harapan. Sinabi mong nagsisisi ka. Tumango si Marco, tumulo ang mga luha sa mesa. Huli na ang pagsisisi mo. Nagtiwala sa iyo ang dalagitang iyon, Marco. Pumunta siya noong gabing iyon dahil akala niya tutulungan mo siya. Umiyak si Marco nang walang tunog. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Alam kong nararapat akong parusahan. Pero, maaari ko bang makita muna ang anak ko? Kahit isang beses lang. Walang emosyon siyang tinitigan ni Mateo. Gusto mong makita ang anak mo. CJ. Pero tandaan mo, sa tuwing titingnan mo ang mukha niya, alalahanin mo na ang batang iyon ay isinilang sa parehong panahon kung kailan mo binura ang isang anak mula sa mundo. Yumuko si Marco, hindi na nagsalita. Pumasok ang mga pulis para dalhin siya palabas. Marahang umalingaw ang kalansing ng posas nang sumarado ang pinto. Naiwan si Mateo na mag-isa sa silid. Ilang segundo pagkatapos ay pinatay niya ang ilaw. Sa kanyang isipan, umuulit pa rin ang boses ni Marco, gusto ko lang na matapos na ang lahat. Alam niyang ang kwentong ito ay hindi kailanman tunay na matatapos. Hindi para kay Marco at hindi para sa kanya. Dahil kapag nakita mo na ang kasamaan ng ganito kalapit, isang bahagi ng kadiliman ay laging mananatili sa loob mo. Kinaumagahan, puno ng aktibidad ang forensic laboratory. Nagtrabaho ang technical team buong gabi sa saluran ng basura ng Agham Academy sa ilalim ng pangangasiwa ni Mateo. Puno ng putik, mga natirang likido at latak ang mga lalagyan. Isang matapang na amoy ang pumuno sa hangin. Tinyente, nakahanap kami ng ilang karagdagang piraso, sabi ni Dra. Gomez habang itinataas ang isang tiyan. Sa dulo nito, isang maliit na piraso na kulay abo at kumikinang. Ito ay isang mahalagang metal. Batay sa mabilis na pagsusuri, mataas ang antas ng platinum nito. Maaaring mula sa isang hikaw o alahas. Matagal na tinitigan ni Mateo ang bagay. May hikaw si isa na hugis bituin. Gawa sa platinum. Katulad nito. Natagpuan din nila ang maliliit na butil ng calcium phosphate na hindi tuluyang natunaw, mga labi ng microstructure ng buto. Ang mga ebidensyang ito, kasama ang resulta ng FFT test mula sa piraso ng porselanang ngipin, ay nagsara sa kaso ng walang puwang para sa depensa. Lahat ay tumuturo sa isang katotohanan, namatay si Isabel Reyes at ang kanyang katawan ay winasak sa laboratorio na pag-aari ni Marco Villanueva. Sumabog ang balita kinaumagahan. Ang pangunahing pamagat ng mga lokal na pahayagan, huwarang guro, mamamatay tao pala,
kaso ng nawawalang estudyante, na lutas de. Agad na kinuha ng pambansang media ang kwento. Ang mukha ni Marco, na dating kilala bilang isang inspirasyon, ay nakabalandra na ngayon sa mga screen ang telebisyon, may posa sa mga kamay. Nakaupo si Mateo sa kanyang sasakyan, pinakikinggan ang balita na maihalong emosyon. Walang tigil ang pag-vibrate ng kanyang telepono, mga mamamahayag, mga nakatataas, at maging ang pamilya ng biktima. Pinili niyang manahimik. Sa kanyang isipan, ang nakikita niya ay hindi ang malalaking headline, kundi ang anino ng isang batang babae na nakatayo sa elevator na may kaba sa kanyang ngiti bago ito sumarado sa huling pagkakataon. Sa labas, umiiyak ang pamilya ni Isa sa harap ng istasyon ng pulis. Hinimatay si Elena, ang kanyang ina, nang marinig ang mga detalye ng pag-amin ni Marco. Ang kanyang ama, si Alfonso Reyes, ay nakatayong naninigas na parang estatwa. Hindi ko gusto na mabilis siyang parusahan, mahina niyang sinabi sa mga reporter. Gusto kong mabuhay siya ng matagal para alalahanin ang ginawa niya. Hapon na nang dumalo si Mateo sa huling pulong kasama ang pangkat ng investigasyon. Lahat ng ebidensya ay na-classify na. Ang piraso ng porselanang ngipin na maisiki ni Isa, ang natirang platinum mula sa hikaw, ang residuo ng asido at base sa mga tubo, ang mga tala ng pagbili ng kemikal, at ang nakasulat na pag-amin. Tinitigan ng hepe ng KCU ang buong pangkat. Ang kasong ito ay magiging isang presidente. Huwag hayaang magkaroon ng karagdagang leak. Sapat na ang pagkabigla ng publiko. Tumango si Mateo, ngunit hindi pa rin mapakali ang kanyang puso. Alam niyang isasara ng batas ang kasong ito, ngunit ang pakiramdam ng katarungan ay bihirang kasing linis ng hatol ng korte. Gabi na, matapos ang lahat, bumalik si Mateo ng mag-isa sa Agham Academy. Ang gusali ay sarado na, may police line. Tahimik at walang ingay. Umakyat siya sa ikatlong palapag, tumayo sa harap ng pinto ng laboratorio. Sa loob, lahat ay pareho pa rin, malinis, maayos, walang bakas ng buhay. Tinitigan niya ang mesang bakal sa gitna ng silid at inilarawan sa isip kung paano naging isang sigaw ang katahimikan noong gabing iyon. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang isip kay Marco sa silid ng interogasyon, umiiyak at nagmamakaawa para sa isang huling pagkikita sa kanyang anak. Tao, bulong ni Mateo, kayang bumuo ng agham para magligtas ng buhay, pero kaya rin itong gamitin para wasakin ang pinaka-inosente. Sa labas ng bintana, umugong ang kulog sa kalangitan ng Quezon City. Tumingin si Mateo sa ibaba, sa basang kalsada na sinasalamin ng mga ilaw. Tapos na ang kaso sa papel. Pero sa kanyang isipan, hindi pa tapos ang kwento. Dahil sa likod ng bawat numero sa ulat, may isang taong nawala at isa pang nagbagong anyo bilang isang halimaw. Pinatay niya ang ilaw ng laboratorio sa huling pagkakataon, iniwan ang silid sa dilim, isang lugar na dating espasyo ng pag-aaral, ngayon ay nag-iimbak na lamang ng katahimikan mula sa isang katotohanang kumulo na patungo sa ibabaw. 2 buwan ang lumipas, ang Quezon City Hall of Justice ay napuno ng mga mamamahayag. Sa labas ng bakod, nagkukumpulan ang mga tao, ang ilan ay may dalang mga poster na may nakasulat na katarungan para kay Isabel Reyes. Mainit ang hangin, ngunit tensyonado ang kapaligiran. Sa loob ng korte, nakaupo si Mateo sa likurang hanay kasama ang ilang investigador. Dumating siya hindi na bilang isang saksi, kundi bilang isang taong gustong masaksihan ang katapusan ng isang paglalakbay na bumagabag sa kanya sa loob ng maraming linggo. Nang bumukas ang pinto, 2 pulis ang nag-escort kay Marco Villanueva papasok. Payat ang kanyang katawan, humpak ang kanyang mukha, at walang laman ang kanyang mga mata. Wala nang natitirang bakas ng magiliw na gurong dating hinahangaan ng mga estudyante. Dahan-dahan lang siyang naglakad, nakayuko, ang mga kamay ay nakapusas. Sa upuan ng mga bisita, walang imik na nakatitig ang pamilya ni Isa. Mahigpit na hinawakan ni Alfonso Reyes ang kamay ng kanyang asawa, tumigas ang kanyang panga. Binasa ng taga-usig ang mga sakdal, premeditated murder, obstruction of justice, at maling paggamit ng mapanganib na kemikal. Bawat salita ay umalinggaw sa silid. Nakita ni Mateo na ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata nang bigkasin ang mga salitang, tinunaw ang katawan ng biktima gamit ang asido. Isa-isang ipinakita ang mga ebidensya sa screen, ang larawan ng piraso ng porselanang ngipin, ang residyo ng metal mula sa hikaw, ang footage ng elevator,
at ang resulta ng chemical tests. Bawat larawan ay tila isang malakas na sampal ng katotohanan na ang hustisya ay hindi laging madugo, minsan, ito ay nagtatago sa katahimikan ng isang malinis na laboratorio. Nang tawagin si Marco para magsalita, natahimik ang silid. Tinitigan niya ang mga hukom ng walang emosyon. Hindi ko na mabubura ang aking nagawa, mahina at garalgal ang kanyang boses. Hindi ko sinasadyang pumatay. Natakot ako. Nawala ako sa sarili. Matamlay siyang tinitigan ng punong hukom. Ang takot mo ay kumitil ng buhay ng isang bata na nagtiwala sa iyo. Hindi iyon pagkawala sa sarili. Iyon ay isang pagpili. Ang pangungusap na iyon ay nagsara sa lahat ng puwang para sa depensa. Tumagal lamang ng 2 oras ang paglilitis, ngunit parang isang buong araw. Nang basahin ng hukom ang hatol, lahat ay tumayo. Batay sa mga ebidensya at pag-amin ng nasasakdal, hinahatulan ng korte ng parusang kamatayan ang nasasakdal na si Marco Villanueva. Pumalo ang martilyo sa mesa. Agad na napuno ng iyak at galit na sigawan ang korte. Yumuko si Marco, mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata. Walang protesta. Bumulong lamang siya ng mahina, nararapat sa akin ito. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Hindi siya nagsaya, hindi siya nakahinga ng maluwag. Nagsalita na ang batas, ngunit nanatiling mabigat ang pasanin sa kanyang dibdib. Sa kanyang harapan, 2 pamilya ang nawasak. Ang isa ay nawalan ng anak, ang isa ay nawalan ng ama. Pagkatapos ng paglilitis, dumaan si Mateo sa likurang pinto. Sa isang tahimik na pasilyo, huminto siya, tinitigan ang kulay abong kalangitan ng Quezon City. Sumisigaw pa rin ang mga reporter sa labas ng bakod, naghahanap ng komento. Ngunit hindi siya nagsalita. Alam niyang tapos na ang kanyang trabaho, ngunit alam din niyang walang panalo sa mga kasong tulad nito. Dapit hapon na nang makarating siya sa kanyang sasakyan. Nakaupo si Rico sa harap, binuksan ang makina. Tapos na, tinyente. Tumingin si Mateo sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga taong nakatayo pa rin sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi para sa mga pamilyang iyon. Nagsisimula pa lang para sa kanila. Umalis ang sasakyan mula sa gusali ng korte. Sa salamin, nakikita pa ni Mateo ang anino ng tahimik na silid hukuman at ang figura ni Marco na nakayuko sa likod ng mga posas. Sa kanyang puso, tahimik siyang nanalangin, sana ang katarungan ay tunay na nagpapagaling, hindi lamang nagpaparusa. Ilang linggo matapos ang hatol, bumalik sa normal ang Quezon City. Tumila na ang mga ulan. Ngunit para kay Mateo, ang tunog ng ulan ay umaalingaw pa rin sa kanyang mga tainga, tulad noong gabing una niyang binuksan ang pinto ng laboratoryong iyon. Ang kaso ni Marco Villanueva ay opisyal ng isinara, ang mga dokumento ay isinumite na sa tanggapan ng taga-usig. At ang pangalan ni Isabel Reyes ay nananatili na lamang sa mga tumpok ng ulat at isang maliit na alaalang pleke sa kanyang paaralan. Ngunit hindi ito makalimutan ni Mateo. Sa tuwing dumadaan siya sa Katipunan Avenue, ang kanyang mga mata ay laging napapako sa gusaling may 3 palapag na ngayo'y bakante na. Ang pintura ng E. Agham Academy ay kumupas na, ngunit sa bintana ng 3 palapag, nakasabit pa rin ang parehong puting kurtina. Bahagyang gumagalaw ang kurtinang iyon sa tuwing umiihip ang hangin, na para bang may isang taong naghihintay pa rin sa likod nito. Isang araw, nagpasya siyang huminto. Umakyat siya sa 3 palapag mag-isa. Walang opisyal na dahilan. Ang pinto ng laboratorio ay selyado pa rin ang dilaw na tape, ngunit tumayo lang siya sa harap, nakatitig. Sa likod ng malabong salamin, nakikita niya ang anino ng mesang metal at mga bote ng kemikal na maayos na nakahanay. Doon nagsimula at nagtapos ang isang trahedya. Isang marahang yapak ang narinig sa kanyang likuran. Lumitaw si Rico, may dalang 2 baso ng kape. Hindi mo pa rin kayang bitawan, no, mahina niyang sabi. Tumango si Mateo. Marami na akong nakitang kaso, pagpatay, pagnanakaw, paghihiganti. Pero iba ito. Masyadong tahimik, masyadong malinis. At ang salarin ay hindi isang kriminal sa kalye, kundi isang taong pinagkakatiwalaan. Ang tiwala, tinyente, iyon talaga ang pinakamadaling buksan na pinto, sagot ni Rico. Matagal silang nakatayo sa harap ng pinto na iyon, tahimik. Pagkatapos ay nagsalita muli si Mateo.
Madalas kong iniisip kung ano ang nagtutulak sa isang tao na gawin ang ganoong kalaking hakbang. Hindi lang takot na mawalan ng karera. Siguro dahil nakalimutan niyang ang agham na walang puso ay isang sandata lamang. Tinitigan ni Rico ang mukha ni Mateo. At tayo? Tayo ang mga taong dumarating kapag wasak na ang lahat. Nagwawalis ng mga natira, umaasang mayroon pang maililigtas. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumago sa bintana, sumasalamin ng kulay kahel sa mga pader. Inilapag ni Mateo ang kanyang kape sa sahig, at bumulong na tila may kinakausap na hindi nakikita. Paumanhin, isa. Nahuli kami. Pero natagpuan na namin siya. Alam na ng mundo ang nangyari sa'yo. Tinitigan niya ang police line, pagkatapos ay pumutol ng isang maliit na hibla ng dilaw na tape, inilagay sa kanyang bulsa bilang paalala, na ang katotohanan, bagamat maaaring mahuli, ay laging dumarating. Nang lisanin nila ang gusali, nilamon na ng takip silim ang kalangitan. Mula sa malayo, ang gusali ay mukhang isang kulay abong anino sa gitna ng abalang lungsod, hindi na isang lugar ng pag-aaral, kundi isang tahimik na monumento ng isang kasalanang hindi na mahugasan. Sa sasakyan, binuksan ni Rico ang radyo. Isang malambing na boses ng announcer ang nagbabalita ng mga magagaang paksa, malayo sa trahedya. Tumingin si Mateo sa labas ng bintana at mahinang sinabi, kayang isara ng hustisya ang mga papeles, pero hindi nito kayang isara ang puso. May mga kasong hindi talaga natatapos. Nagiging bahagi lang sila sa atin. Dahan-dahang umandar ang sasakyan sa gitna ng mga ilaw ng lungsod. Sa salamin, unti-unting lumiliit ang gusali ng Agham Academy hanggang sa tuluyan itong mawala. Ngunit para kay Mateo, ang anino nito ay